Ito ang nakakagulat, hindi nga napigilang maging emosyonal ng ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang arestuhin ito ng mga otoridad umaga nitong Martes, March 11, 2025. Kung matatandaan, sinabi na noon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi anya nito tatanggapin ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ng ICC dahil matagal na anyang hindi kabilang ang Pilipinas sa mga miyembro nito. Subalit kabaligtaran nga ang nangyari dahil tila pinagkanulo na nga nito ang dating Pangulong Duterte sa mga dayuhang banyaga. Binalita rin na ililipad na umano ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands upang doon litisin nang sa gayon ay mawalan na ng akses ang pamilya at mga taga-suporta nito sa dating Pangulo. Kaya naman komento nga ng marami sa ating mga kababayan ay hindi na anya malabong mauwi sa panibagong people's power ang pagkaaresto kay dating Pangulong Duterte, lalo na't peke umano ang warrant of arrest na inihait laban sa dating Pangulo. At narito, panoorin pa natin ang buong video. For detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. YouTube general naman kayo. Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung pinag-charge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa dyaryo lang. And then, hindi pa kayo na ano na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the prosecutor general. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are being issued a warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman to, sir? Sir. There's naman doon, blooper, puro pagdating sa trial dyan, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Yan lang yan. Magkaibigan tayo, galing ako gobyerno. Update lang tayo mga be. Pinipilit daw isakay si Pangulong Duterte sa eroplano. Hindi natin alam kung saan dadalhin. Yan daw ang update, sabi ho ni Mayor Baste. So, antabayan lang tayo ha. Antabayanan lang natin yung mga ganap-ganap dito sa paligid. Bantay po tayo. Lagi ho natin tatandaan, manalangin ho tayo. Hindi ho natutulog ang Diyos. Ang ibang mga tao natutulog, pero ang Diyos hindi ho natutulog. Siguro yung mga tulog pa, gumising-gising naman po kayo. Yung mga tulog pa dyan, alam nyo na kung sino kayo, gumising naman kayo. Kawawa. Ako kanina talagang naiyak po ako nung napanood ko po yung inaaresto si Pangulong Duterte. Alam nyo po ba, kaibigan, hindi po biro. Hindi po biro yung nangyayarin to. Tangina, yan lang ang presidenteng nagbigay sa atin ng magandang buhay. Yan lang ang presidenteng nag-ayos ng bansa natin. Yan lang yung presidente na na talagang masasabi mong inisip ang bayan kaysa ang sarili tapos gaganituhin nyo. Mga putang ina ninyo talaga. Mga putang ina ninyo. Nandito pa rin po ako sa Hong Kong. Kung ano-ano ginagawa ninyo dito, kalat na kalat po na sinasabi nyo, bayaran po yung mga taga Hong Kong na nagpunta doon sa rally. Mga gunggong ba kayo? Mga putang ina nyo, wala pa sa kalahati yun. Yung mga nakakilala ko dito na hindi nakapunta dahil punong-puno na, dahil may trabaho pa rin po sila kahit linggo. Kasi may mga trabaho naman yung iba, hindi naman po lahat Tapos yung iba may kailangang gawin pa rin.
na related sa kanilang mga pamilya dito kaya hindi nakapunta. Pero mga kababayan, ako naiiyak talaga ako kanina. Walang biro. Hindi ko mapigilan habang kumakain po ako ng noodles. Hindi ako nagloloko. This is not a joke. Habang kumakain po ako ng noodles kanina, nung pinapanood ko yung asawa ni Pangulong Duterte na sinasabihan siya na gusto sumama, tapos sabi ni Pangulong Duterte, wag na dahil hindi kasya sa elevator. Alam mo, grabe, putang ina nyo. Pagkatapos gawin ni Pangulong Duterte yung mahalin yung bayan, pagkatapos kayong pagsilbihan kayo mga pulis, mga putang ina, hindi talaga nakakairita eh. Putang ina, yun lang ang presidente nag-angat ng sahod ninyo, tapos ganyan kayo. Tapos sasabihin nyo, sumusunod lang kayo sa utos. Sino? Utos ng mga puti. Eh, putang ina nyo, utos ng mga puti. Ba't kayo sumusunod? Ano ba, sakop na pa rin po ba nila tayo hanggang ngayon? Tuta pa rin po ba tayo ng mga putang ina mga puti na yan? Wala kayong paninindigan. Kayo ang traidor sa bayan. Traidor kayo sa bayan. Mga putang ina nyo. Hindi ko yun na masasabi. Hindi, sumusunod lang kami. Ano sinusunod nyo? Meron na bang korting nag-issue ng warrant sa atin? Meron bang korte sa Pilipinas na inisyuhan ng warrant si Pangulong Duterte? Hindi. Yung putang inang ICC na yan na wala namang kinalaman sa bayan natin, walang jurisdiction. Tapos gaganyan ninyo? Ukininam kayo, ukininam. Sama-sama kayo dyan. Nakausap ko yung pamilya niya. Nakausap ko yung si Ma'am Hanilet, nakausap ko si former Secretary Medaldea. Nandun daw sila sa loob ng kampo sa Villamor. So inaantay namin makapasok po ngayon. Sir, ano lang sabi sa inyo? Pagkababa ng eroplano, kinuha na siya ng Interpol, gano'n? Hindi ko alam kung sinong kumuha sa kanya, pero may mga pulis. At hindi ko kami pinapasok, pinagbawalan po. Ako, ang mga doktor niya. Doktor po ang kasama ko. Oo. Sir, may sabi kasi na yung arrest warrant daw po is from Interpol. Hindi ko pa po makukonfirma yan. Pero saan daw po inidiretso si PRRD, sir? Yan po ang hindi pa namin masasagot sa ngayon. Magbabalita po kami sa inyo upon makita natin. Kuya, sir, sa daw po Ka? Para komportable sila. Ayun, para sila. Sir, kumusta daw po si PRRD? Hindi ko pa po masabi kung nasa maayos siyang kalagayan dahil kagabi po masakit daw po ang kanyang likod. Kaya siguraduhin muna natin na sa maayos siyang kalagayan. Dito po yung mga doktor niya, saka yung medical team. Sir, after po na mahawakan ng PNP si PRRD, paano po ba? Isasayalin po ba siya sa medical check-up muna bago po kunin ang tuluyan ng PNP? Karapatan po ng Pilipino na magpa-check up muna siya. Tingnan kung nasa maayos yung kalagayan. Hindi nga kami pinapapasok eh. Pero sir, ano po yung sabi ng pamilya niya? Sineka po na ba siya bago siya kunin? Hindi ko pa po masasabi. Babalitaan ko lang po kayo mamaya. Sir, kasama Pagdasal nyo, manghinahon po tayo. Pagdasal natin si former President Duterte. Sir, kasama po Nasa ba? maayos ang kanyang kalagayan. Sir, kasama po ba ni FPRD si Vice President Sara Duterte? Sa pagkaalam ko, hindi po yata. Sir, sino lang yung kasama niya ngayon na immediate na maalalay sa kanya? Anak niya, apo niya, at yung kanyang nurse, at saka si former Secretary Anak? Medaldea. Apo, sino pong anak, sir? Si Kitty po. Ayun. Okay na kayo, guys? Okay na. Salamat Sir, po. salamat po. Salamat po. Ay, sir, last na lang, sir. Against his will po yung pagka-aresto kaya Hindi ko pa po masasagot sa ngayon, but sumusunod naman po sa batas. He's a lawyer, abogado po si dating Pangulong Duterte. Sumusunod po yan sa batas. Sir, bailable daw po. Ano gagawin yung hakbang kung didiretso na siya, kunin na siya ng Interpol? Pwede ba yun? Legal muna, legal. Sir, bailable daw po yung inciting to sedition. Magbe-bail po ba? Hindi ko po alam anong kasong sinampa sa kanya. Okay na. Salamat po. Thank you, sir. Salamat po. Pagdasal niyo po, manghinahon kayo. Pagdasal niyo po si dating Pangulong Duterte. Mahal natin si Tatay Digong. Mahal na mahal po natin siya. Importante yung kanyang kalusugan. Sir, ano pong Ginawa niya ang lahat para sa bayan. Sir, Minahal niya tayong lahat. Pagdasal natin siya. Bilang ganti, pagdasal po natin siya. sir, ano pong implication nito sa mga Pilipino? Manghinahon lang po kayo. Sir, papasok ba kayo sa loob? Inaantay ko po, papasukin ako. Sir, sabi kanina ni Yusek Lorraine, wala naman daw na iserve na arrest warrant. Wala po ako nakikita. Hindi nyo pa nakikita na na-serve na. Hindi na kami nakapasok po. Hindi ko kami pinapasok. Pero sir, ongoing na negotiation kung pwede kayong makalapit sa Pangulo. Tapos sir, sir kasama sa negotiation ninyo kung sa ospital siya diretso. Check up muna. Check up muna. Dapat. Ngayon sir, ngayon. Sa Cardinal. Okay sir. Check up muna sa Cardinal.
This is far from being respectful. Ayoko na pong dagdagan. Siguraduhin niyo lang po na nasa maayos na pagsulat. Yun po ang aking pakiusap. Pakiusap po sa gobyerno, pakiusap po sa mga kasamahan natin sa gobyerno. Mahal namin kayo noon. Mahal kayo ni Tatay Digong. Hindi siya nagkulang sa inyo. Sana mahalin niyo rin po siya. Mahalin natin si Tatay Digong. Dasal tayo. Balik lang po sa question na sir, I think deserve po ng former president. Please ensure he's safe here. Sir, as far as you know, sir, ano nangyayari sa loob? Just ensure he's safe here. Sir, as far, can you give us an update, sir? Ano exactly nangyayari sa loob, sir? Kahit kanina po nagre-request si Kitty at saka si Tatay Digong, nagugutom na po siya. Kanina pa, tawag ng tawag kanina. Sir, nakaposas ba siya? Kinulong ba siya sa room? Anong eksakto Hindi mo ko po alam, sir? hindi ko nakita. Sir, hanggang kailan daw po siya dito, sir? Sa... Ayaw nga ako papasukin eh. Doon sa phone, via phone, sir. Hindi niyo makausap sir over the phone. Nakausap ko yung anak, sabi naman na okay naman po. Pero sen, yung Sir, warrant pupunta ba ba si nabigay Pipi na Sara po? dito? Susunod. As far as you know, yung warrant nabigay na po Hindi ko po alam. Kailan natin mamaya. Sen, papunta ba si Pipi Sara? Hindi ko rin po alam. Thank you, Senator. Thank you, Senator. Maraming salamat po.